Ano ba yung dala mo? Bakit parang bigat? Ano ba yan? May nagbigay sa akin ng grocery. Sino naman nagbigay sa'yo? Sa sobrang mahal ng bilihin ngayon, may nagbibigay pa sa'yo ng ganyan? Oo, tsaka mamahaling grocery pa nga itong binigay sa akin eh. Mukhang delikado na naman yan. Baka may gusto yung nagbigay sa'yo niyan. Tsaka pagkatapos niya binigay ang grocery, kinispan niya nga ako eh. Ignorante ka talaga. Hindi kiss ang tawag noon, biso-biso yun. Hindi biso-biso yun. Sa ilong pa nga siya nagkiss eh. Sa sobrang gigil niya, hinila-hila pa nga niya ilong ko eh. Ay, paano mahila-hila yung ilong mo? Eh, halos hindi nga mahawakan yan dahil hindi naman matangos yun eh. Sabi niya matangos daw. Tsaka bibig pinanghila niya, hindi kamay. Gigil pa nga eh. Nagyayabang ka na naman sa ilong mo. Kailanman hindi nababanat yung ilong, hindi nahihila. O sige, para malaman natin na pahawak ako sa ilong mo. Hindi yung ilong na yan. Hindi yan. Ay kung hindi yan, ano palang ilong na tinutukoy mo na nababanat? Yung ilong, sa baba. Tay, pabili nga, te. Ano yun, Otoy? Ano nga, sardinas? Anong sardinas? Yung mega na red. Ilan? Isa lang. Ito, kanin, te. 27. Ito. Oh, tanghali na. Ngayon ka pala kakain? Oo, te. Kakauwi ko lang kasi galing trabaho, te. Tapos wala pa akong naabutang pagkain sa bahay. Naubusan ka ng pagkain. Oo, naubusan ako ng pagkain. Nagbibigay naman ako ng pera sa nanay ko araw-araw para sa pambili ng pagkain. Hindi man lang nila ako tinitiran. Alam mo yung pakiramdam na parang hindi ka parte ng pamilya. Grabe ka naman, di ka lang natira ng ulam, di na kagad pamilya. Te, araw-araw naman gano'n yung ginagawa nila sa akin, te. Araw-araw nila akong hindi tinitirhan. Araw-araw ka na palang naubusan ng ulam. Di ang gawin mo, bumili ka ng ulam na lang sa karinderya para pagka uwi mo, may pagkain ka makakain. Te, sabi ko nga sa'yo, nag-iiwan ako ng pera araw-araw, pambili ng pagkain namin. Namin lahat. Ang mangyayari, ako yung nawawalan ng pagkain. Tapos minsan, umuwi ako ng bahay. Tinanong ko yung nanay ko kung anong ulam. Sagot ba naman sa akin, titignan ko daw sa rep. Ako naman, na masunurin anak, pumunta sa kusina, hinanap yung rep. Te, wala kaming rep, te. Ibig sabihin, te, wala kaming ulam. Bakit ka pa kasi pumunta ng kusina? Yun pala, wala pala kayong rep. Nawala sa isip ko, te, gutom na ako nun eh. Tapos, isang araw, tinanong ko ulit siya kung anong ulam. Sabi niya, masarap daw ang ulam namin, te. Siyempre, excited ako, first time yun eh. Pagpunta ko ng kusina, te, nakatakip sa lamesa, pagbukas ko, tuyo. Masarap naman yung tuyo ah. Te, oo nga, masarap nga yung tuyo. Ang problema nga, te, isang buwan niya nang tinitira sa akin tuyo. Tama ba yun, te? Yun lang. Isang buwan. Isang buwan, te, puro ganun ng ulam. Nakakaumay yun. Minsan tuyo na may suka, minsan walang suka. Ano ba naman yan, te? Minsan nga, te, iniisip ko, baka ampun lang ako eh. Grabe ka naman. Paano mo masabing ampon? Kamukha mo yung nanay mo. Yun nga, te, iniisip ko na lang din na imposible kasi kamukhang-kamukha ko yung nanay ko para kami pinagbiyak na arinola, te. Ay, alam mo, te, yung pakaramdam na nagpapagod ka araw-araw para may pagkain ka. Ang ending, sila may pagkain, ikaw wala. Tama ba Kaya yun, te? nga, Utoy, ang gawin mo, pag uuwi ka na lang, bumili ka na lang ng ulam sa labas. Yun nga, te. Kasi nga, kung nangyayari naman pala sa'yo araw-araw, di ka na nang gawin mo para o kaya gawin mo, doon ka na lang kumain, o kaya kung ayaw mo kumain naman doon sa karinderya, di mag-take out ka na lang, para pagdating mo dyan, may may pagkain ka, para hindi ka nagre-reklamo. Hindi naman ako nagre-reklamo, te. Kaya nga sabi ko nga sa'yo, nagbibigay ako ng pera sa kanila. Ibig sabihin, te, wala nang natitira sa akin, konti na lang. Ibibili ko pa ng pagkain ko. Paano naman yung pangsarili kong, te, yung pangsarili kong luho, pangsarili kong bisyo, ganun. Wala na, te. Sige na, te. Sige na.